Opo, so step back muna tayo, no? Before the rise of what they call now fifth state, dati may fourth state. Ang fourth state, yan po yung mga media, professional journalists, sila yung kinoconsider natin na gatekeepers of the information ecosystem. Sila yung nag-i-spotlight kung ano yung issue of the day na dapat ipaalam sa tao dahil itong issue na to makaka-apekto sa inyo. Pero yung gatekeeping power na yon, na-decimate na siya eh. Kasi meron na po tayong Facebook, meron na tayong TikTok, na kahit sino, kahit hindi ka professional journalist, pwede mong ipahayag yung opinion mo at walang magsasabi sa'yo na bawal yan. And specifically in the Philippines, wala pa nga po tayong batas dyan. Nung kumalat na po yung paggamit nitong social media, yung pong fourth state na sinasabi natin, nawala na po sila ng kapangyarihan, nagkaroon na po ng fifth state. Ang fifth state, ito po yung mga vloggers, mga content creators that are using social media platforms to make themselves act as influencers and sources of information. Ang difference lang po dun sa fourth state at saka sa fifth state, may layers of accountability ang fourth state. Meron silang tinatawag na ethics and standards regulation. Samantalang itong mga vloggers, wala po eh. At in fact, ito nga yung issue ngayon. Kasi nakikita na natin na since wala talagang batas na nagbabawal dun sa ginagawa nila, basically, they're riding on the freedom of speech spiel to say na opinion ko lang naman ito. So, at constitutionally protected to. So, because of that, pwede kong gawin ito. So ngayon po, no, ang dami na nating mga vloggers ngayon and content creators that can freely access social media platforms. Nag-mix na po yung yung parang journalist practice and business. Pero matanong ko sa iyo, Attorney Grace, meron tayong freedom of speech. I'm free to express my opinion, di ba? Hindi ko naman, I'm not peddling it as facts. Pero ito lang yung assessment ko, opinion ko. Hindi ba karapat-dapat na ako ay bigyan ng kalayaan para magsalita for as long as it is an opinion and not fact? Pwede ba yun? Opo. Yung opinion, entitled tayo dyan. Pero yung opinion po na must be based on truths and facts. Hindi po pwede yung mga gawa-gawa lang na opinion tapos ipapahayag mo siya sa tao as if totoo siya. Doon na po parang pumapasok yung deceit, yung deceiving. You're trying to mislead people. Halimbawa, sabihin mo na itong person na to, nahuli to, nakulong to sa US. Tapos, hindi naman po pala totoo. Finact-check na siya, di ba? So, pagka nagkakaroon na po ng mga ganong opinion, halimbawa, itong tao na to, related to dito, kaya ugali niya ganito. Di ba po? Opinion niya yun eh. Ugali niya ganito, related siya dito, pero meron pong kasinungalingan dun sa statement na yon. So pagka ganun yon, hindi na po dapat part ng freedom of speech yon. May dagdag lang ako. Tingin ko yung kalayaan, protected yan, di ba? Okay lang yung magdebate sa opinion para makuha yung pinaka-maunlad na kaisipan. Ang problema natin yung mga mersenaryo yung mga bayaran, yung nasa kampo ng Duterte, nasa kampo ng Marcos, at tumatanggap ng bayad yan. Kasi may kaibigan ako na yung anak niya, yun ang trabaho At umamin siya na tumatanggap siya ng 30,000 a month na wala siyang gagawin, kundi maglabas lang na maglabas in support and against doon sa kalaban. In support doon sa nagbabayad sa kanya at against doon sa kalaban. Kaya maabot sila doon sa disinformation, paggawa ng disinformation. Kasi may requirement na kailangan magawa mo bawat araw para ma-maintain mo yung iyong sweldo. Tingin ko yung mga ganung klase, ang dapat ina-aresto. Yung mga ganito na nakapaloob sa isang parang industriya ng pagdidisinformation. Pero yung mga individual, tingin ko na wala namang pressure, wala namang tinatanggap na sweldo, opinion lang niya yan, tingin ko pwede mo patawarin Pero itong mga aware, yung sinasadya, ito yung tingin kong dapat hulihin at yan naman madali mahuhuli yan. Kasi minsan, iisang tono Iisang tono ng mga sinasabi, walang laman yung mga sinasabi. Basta gusto ko lang tirahin. Attorney Grace, your reaction. Sa kanya, tama, I agree na dapat let's run after those kinds of people na they get some source of income in exchange for
spreading lies. You call it influence operation or troll. Hindi ba, Attorney Grace, there are existing laws already that can really prosecute them or kulang pa? Kulang po eh. Kasi right now, ang ginagamit nating madalas is yung libel under the revised Corp Code, revised Penal Code. But since ginagawa siya online, we're using the 2012 Cybercrime Prevention Act because libel committed through the use of computer can be prosecuted under that. Ang content lang po na nahahagip nun is yung mga content na defamatory. Pero yung mga content na parang estafa level siya, yung meant to deceive, meant to sway people's opinion to take certain interests, and sometimes detrimental to public safety and public interest, hindi pa po siya talaga na hahagip ng batas natin ngayon. So in others, yung mga trolls na sinasabi ni Calyodi, yung mga operator, they are not yet exactly liable under our current cyber laws? Yes, we can be creative. Pagka po in-invoke natin dyan yung public harm, no? Kasi even sa civil code, meron din po dyan, pag yung mga actions natin, it violates the right of other people. Pero hanggang dun lang yon. But yung context, kung paano nila ginagamit, yung influence operation, yun po yung hindi nakaka-capture sa batas ngayon. Yung deterrent factor, hindi natin masapol. Kaya they continue to mushroom, no? Ito pong mga ganitong operations. Dagdag ko lang. Ako agree din doon sa kukulangan ng batas pa, ano? Agree ako doon. Pero tingin ko, hindi sasapat ang gumawa ng batas eh. Parang corruption sa Pilipinas. Gumawa ka ng napakaraming batas, pero tuloy-tuloy pa rin ang corruption. At tingin ko, may dapat isisirin pa mas malalim na pwede yan, dahilan yan dahil sa daming walang trabaho sa Pilipinas. Siguro kung may maraming opportunity sa trabaho at may magandang sweldong tatanggapin, kung hindi man mawala, tingin ko malaking mawawala sa ganyang klase ng trabaho. Kasi tingin ko wala namang tao na gusto lagi magsinungaling o kaya gusto niya lagi mangharm ng tao. Nagagawa lang yan dahil survival. Walang trabaho. May trabaho nga, ang liit ng kita. Tingin ko kung ma-address yun, siguro hindi mawawala. Pero tingin ko malaking bagay ang mawawala sa kanila at malilesen ng ganap o ng malaking portion yung ganyang klase ng trabaho na ginagawa ng mga bayaran na mga tao. Attorney Grace, on the part of the movement against disinformation, have you done anything significant that would counter yung sinasabi nga ni Calyodi na mga bayaran na since you guys started a few years back, ano na ba yung nagawa ng MAD, Movement Against Disinformation? So yung movement against disinformation, we started sometime in 2022 and we're a non-partisan broad coalition of members from the academe, lawyers, civil society groups, and other advocacy groups, and we banded together to counter disinformation online, specifically online, because we believe that what's happening online is a serious threat to our democracy, good governance, and the rule of law. So yung approach po namin dyan, three-prong. First is strategic litigation, kasi most of our members are lawyers. So we use current laws, for example, yung as mentioned, 2012 Cybercrime Prevention Act, and we make samples of prominent disinformation peddlers. Like for example, si Lorraine Badoy, no? We filed cases against her kasi napakarami po niyang nire-red tag. Si Eric Dota talaga. Okay, go ahead. Sorry. Opo. And then, nag-file, marami po kaming cases kay Lorraine Badoy and even sa, we're after her license to practice medicine. Mm-hmm. Kasi we believe na yung what she's doing is really immoral and illegal. So dapat po matanggal yung lisensya na yon, and even sa ombudsman because she was part of NTFL-CAC when she started doing it, yung red tagging. Mm-hmm. And then we work with journalists also because as we know, we need journalists eh. Kasi ito po yung mga truth tellers natin and sila yung hayag no, ng katotohanan which will serve as basis in a democracy for people to make decisions. You said earlier, Attorney Grace, it's a non-partisan group. Are you at liberty to share some of your
more active members para makita, wala tong kinakampihan. Kasi I know, I think Christian Monsod is part of it. Yes. And Christian Monsod has been in our show twice already. So sino pa ba yung mga active members ng MAD? Opo. So magsimula po tayo dun sa board. No? Sa board po namin, nandiyan po si Attorney Christian Monsod, andyan po si Attorney Rico Domingo, Dean Tony Lavinia, and then may bata po kaming member si Attorney Tonton Neri. 8 nominee po yata siya ng Akbayan. And then si Maria Reza po is also a member, and myself, and Dean Soledad Mawis, no? Dean of Lyceum Law. And then yung other members po namin, active po sa amin si Senator Laila De Lima, si former Chief Justice Maylu Sereno, si former Associate Justice Tony Carpio. So marami po kaming mga legal luminaries sa aming hanay. And then sa civil society, kasama din po namin si Doc Carol Araulio, si former Congressman Franz Castro, kasama po namin yung mga kasama po natin sa Karapatan, sina Tina Palabay. So, from all po kami, affiliation. Doon sa mga list of your journalist members, would you care kung sino yung mga kasamang tumutulong sa MAD? Okay. So, yung pong MAD, coalition po kami. So, basically, we use our competencies and yung expertise namin. No? So for example, sa strategic litigation, ito po yung mga lawyers. And then for media and information literacy, kasama din po natin dyan yung mga journalists natin and those from the academe. So we have members from Rappler. For example, sila Sam Bagaya, sila Pia Ranada, and then we have spokesperson na po siya ngayon sa Supreme Court, si Mike Navalo po, no? So, ayun po, kompleto po kami. And I'd like to segue lang na apart from strategic litigation, we're into policy development. And yung track po ng nangyayari ngayon, yung mga hearings natin, mukhang papunta po tayo doon Kasi we want to address head-on through policies and regulations yung nangyayari. Yung sinabi po ni Calyodi kanina, medyo yung discussion po kasi natin is nandun sa individuals. And naintindihan ko po, no, yung ito pong mga tao na to, nagtatrabaho sila, and since lucrative ito, hindi naman natin masamain na gawin din nila dahil hindi naman bawal, hindi pa po siya. Pero sa Movement Against Disinformation, we believe that the best way to address disinformation is to regulate the social media platforms themselves. Because disinformation has been with us since time immemorial, whether it be in the form of rumor mongering, gossip, black propaganda, nandyan na po yan But it is only now, because of the scale and reach, accessibility of social media platforms, na kumakalat siya ng napakabilis, such that pag kumalat siya at na-hit niya yung critical number of viewers, kahit lie pa yan, nagiging truth na siya, no? To the public, and that is dangerous. And ito po ang importante maintindihan natin. Ito po mga social media platforms na to, hindi to mga passive applications or entities. Meron po silang decision-making power dyan sa nangyayari, sa kanila. Kaya yun po yung sinasabi namin sa kanila, how can you say that the onus or the responsibility for the harm being caused by disinformation circulating in the platform is in the user? We do not agree. Because, pagpansinin niyo po ang kasinungalingan, mas mabilis siyang kumakalat. Kasi may tinatawag tayong algorithm. Yung algorithm po na yan, ang purpose niyan is palawakin yung reach ng isang post. And because of that, mas maraming gumagamit. Kaching-kaching po yan. Pera po yan. No? Pera po yan for big tech companies. And sila, indifferent sila, agnostic sila, whether their algorithm is causing harm to a democracy, for example, or to an election, wala po silang pakialam dyan. Business po sila. Ngayon, tayo po na mas nakakaalam na hindi totoo, actually outright lie. Kahit po sa US, alam na po to. Kahit sa ibang jurisdictions, alam na po to. Marami na pong studies dito, hindi po totoo yung sinasabi nila na wala kaming control. Meron kayong control. And in fact,
pinapaboran nyo yung mga inflammatory, hateful, sensational contents kasi ito po yung nag-garner ng clicks and likes. So, is it safe to say ang MAD or ang MAD is after the platforms of Facebook, TikTok, Instagram? Yes. Kasi lumalabas ngayon na sila yung nagpapakalat ng mga maling informasyon, and if you are running after them, pwede naman siguro i-ban na lang yan, di ba? Parang sa China, nakaban ng Facebook, ang US ata nagban ng TikTok, parang ganun eh. Will that be part of the policy that you want to develop, Attorney Grace? Ano po yun? Extreme scenario na. 'Di ba po? Kasi at the end of the day, hindi naman po parang opposing for the sake of opposing the social media platforms. It's really more of yung safety. Na mag-invest ka naman sa mga content moderators dito. Kasi just to inform you, wala po silang masyadong tumitingin kung ano yung nangyayari sa platforms nila. In fact, pag na-red tag ka, I assume po alam po natin yung red tag. Pag na-red tag ka, tumawag ka sa kanila or mag-email ka sa kanila, ang tagal po ng action eh. Tumatak na sa'yo yung brand na yon. Ibig sabihin, kulang na kulang yung ginagawa nila. Regarding po dun sa shutdown, let's give credit to the social media platforms. Kasi nakatulong din naman po sila, especially sa mga tao na walang boses noon. Dahil nung nandun pa po tayo sa fourth state era, we have to admit na ang gatekeepers noon, yung pong mga media moguls. Meron din pong flaw yung system na yon. So ngayon po, na-democratize na siya kasi kahit sino, pero ang kakulangan naman po ngayon, ayusin naman nila, 'di ba? Kasi sila yung may control kung ano nangyayari dun sa environment. Ikaw, Calyodi, you said you were a victim of red tagging and you've known persons who were victimized by social media. Meron ba kayong ginawa na parang remedyo or solution para mabawasan yung mga ganong klaseng instances? Magsumbong lang. Pero May feedback naman yung pagsumbong ninyo? Wala rin. Tuloy-tuloy pa rin eh. At tingin ko tama yung dapat magkaroon ng regulasyon, magkaroon ng responsibilidad sila sa kanilang mga pinagsasabi. Pero dapat talaga, tugisin talaga yung mga mapapatunayan na gumagawa talaga ng kalokohan dahil pinagkakakitaan nila. Yun ang tingin ko dapat nating gawin. Tapos hindi rin ako sang-ayon sa shutdown kasi yung shutdown yan, mukhang resulta yan ng trade war ng dalawa. Nung TikTok kasi China yun. Kaya resulta yan ng bangayan nila. At kaya mas maganda nga itong ganito kung mare-regulate dahil nagkakaroon talaga ng boses yung mga pangkarniwang tao na nakakalaok sila sa diskusyon. Kaya lang talaga dapat ma-regulate, magkaroon ng responsibilidad yung mga gagawa nito at tiyakin na para ito sa kabutihan ng ating bansa, ng individual at hindi paninira. So on the part of Movement Against Disinformation, Attorney Grace, you're after the platform or you're after the user who abuses the platform? Or both? Both po we're after strategic litigation. So, ibig po sabihin, yung mga cases po na hinahandle namin, yung po yung kapag napanalo nating case na to, magagamit to ng iba pang mga similarly situated complainants. Pero ang fino-focus po ng Movement Against Disinformation is really platform accountability. Because if we take a look at yung algorithm na prevalently used by Facebook, for example, it's really meant to optimize profit. And it disregards the harm caused by the post that its algorithm amplifies. Meron po kasing ganong command na regardless, blind siya. Ang sinasabi lang is kung ito ay nilalaro po tuloy ng mga content creators, kung ano yung kakalat or mag-go viral. So if we take a look yung going back sa influence operations, ano po ba yung mga indicators nito? Yung mga copy-pasted content. Kasi meron po silang sistema merong source of disinformation and then yung same content na yon, pare-pareho spread siya nung nung mga keyboard warriors. And apart from that, same content copy-pasted, they are posted within a block time.
parang meron po yan makikita mo like yung nangyari po dun sa disinformation campaign against Bam Aquino, yung pong free tuition fee law. Recently, nagkaroon po ng news about that na thanking former President Duterte at dina-downplay po yung role ni Bam. So sige, sabihin po natin for argument na itong tao na to, opinion niya yun. Na at the end of the day, kahit tinrabaho ni Bam Aquino yan, ay hindi naman magiging batas yan kung hindi inaktuhan ni former President Duterte. So diyan, opinion ko yan. Pero ang nangyari po, ganito yung same content na yon, vini-vilify niya yung mga Pink Unity. Meron na po silang name ngayon, Pink Unity, yung pinagsanib puwersa ng Marcos at saka ng Pink Movement, no? And then, same content, black time, 2 to 4 p.m., one afternoon. Tapos sa mga dubious pages pa, pinapakalat. So alam mo talaga na merong money behind this. Parang merong, po dito, may tumatrabaho.